Isang dalaga ang biglang nakatanggap ng liham pag-ibig. Ang nagpadala ay ang kaklase niyang kalilipat pa lang sa kanilang klase. Akala niya pinaglalaruan lang siya ng nagpadala, ngunit pagkatapos ng masusing investigasyon, natuklasan niyang ang liham pag-ibig na ito ay nagmula sa hinaharap 35 taon mula ngayon. At sa pagitan niya at ng sumulat ng liham, may isang biglaang tadhana ng utang na umiiral. May isang matandang lalaki na sa loob ng ilang dekada ay patuloy na nakaupo sa tabi ng lumang mailbox naghihintay ng liham. Ngunit ang lumang pabrika na ito ay malapit ng buwagin, pinayuhan siya ng gwardiya na huwag nang magpumilit pa. Sa huli, ngayon ay taong 2026 na at matagal nang walang gumagamit ng pagsusulat ng liham bilang paraan ng pakikipag-ugnayan. Iniisip niya pa nga na may problema ang pag-iisip ng matanda. Nagalit ang matanda dahil sa kahihiyan at ipinipilit pa rin niya na tiyak na may darating na sulat para sa kanya. Wala nang nagawa ang gwardiya at sa huli ay dumating ang anak na babae ng matanda para sunduin siya. Ang anak na babae ng matanda, si Yunyan, ay nagtatrabaho sa Beijing. Hindi niya talaga kayang magpabalik-balik sa dalawang lugar para alagaan ang kanyang matigas ang ulo na ama. Pagdating sa bahay, nag-ayos siya ng mga gamit at hiniling sa kanyang ama na sumama sa kanya sa Beijing upang manirahan doon kinabukasan ng umaga. Gayunpaman, kinabukasan ng umaga, natuklasan ni Yunyan na nawawala ang kanyang ama. Sa mesa ay may isang tala na nagsasabing ayaw niyang lumipat at ayaw din niyang maging pabigat sa kanyang anak na babae. Ngayon ay kailangan niyang gawin ang isang napakahalagang bagay at babalik siya pagkatapos niyang matapos. Nagsumbong si Yunyan sa pulisya upang hanapin ang kanyang ama. Ipinakita ng surveillance footage na bumalik siya sa lumang lugar ng pabrika. Ngunit kahit na nagpadala ang pulisya ng malaking puwersa para maghanap, hindi pa rin nila siya mahanap. Si Yunyan ay napilitang pumunta sa lumang lugar ng pabrika upang hanapin ang kanyang ama ng mag-isa. Sinabi sa kanya ng gwardiya sa gate na isang napakakakaibang bagay ang nangyari kagabi. Noong panahong iyon, natutulog ang gwardiya nang bigla siyang magising dahil sa malakas na pagkatok sa pinto. Ang dumating ay ang ama ni Yunyan, nagmamadali siyang lumapit sa mailbox at naglabas ng sulat mula sa kanyang damit. Sa pagkakataong ito, hindi siya dumating upang maghintay ng sulat, kundi upang magpadala ng sulat. Nakita mismo ng gwardiya na inilagay ng matanda ang liham sa mailbox at pinayuhan pa niya itong umuwi na pagkatapos niyang magpadala. Gayunpaman, nang siya ay tumingala, nagulat siya nang matuklasan na ang ama ni Yunyan ay misteryosong nawala. Sa halip, isang pusa ang biglang lumitaw sa tuktok ng mailbox. Pagkatapos tumalo ng pusa, binuksan ng gwardiya ang mailbox upang tingnan at nakita niya na ang liham na inilagay lang ng ama ni Yunyan ay naglaho ng walang bakas. Hindi naniniwala si Yunyan sa mga mapamahiin at walang kabuluhang sinabi ng gwardiya. Nagpadala siya ng text message sa kanyang ama, humingi ng paumanhin at pinayuhan siyang umuwi na. Pagkatapos niyang magsalita, lumitaw muli ang pusa sa tuktok ng mailbox at tila may ingay sa loob ng mailbox. Nangahas si Yunyan na buksan ang mailbox at hindi inaasahang may isang liham ang biglang nahulog. Sa sobre ay nakasulat na para kay Haitang, Setyembre 3, 1991. Ang oras ay bumalik sa bayan ng Mailuo noong 1991. Ang high school student na si Ekson ay sumunod sa kanyang ama sa iba't ibang lugar upang maningil ng utang. Nag-iisip ang tatlong magkakapatid na lalaki na kapag nakaipon sila ng sapat na pera, bibili sila ng malaking barko upang mangisda para sa kanilang kabuhayan at magiging disenteng negosyante sila sa hinaharap. Sa utos ng kanilang ama, ang tatlo ay pumunta sa bahay ng may utang na si Iiba upang maningil ng pera. Ang anak na babae ni Iiba, si Haitang, ay nag-iisa noon na nag-aalay ng dasal para sa kanyang yumaong lola. Sinabi niya na ang mga mali ay may pinagmulan at ang mga utang ay may may-ari. Kung gusto nilang maningil ng utang, dapat nilang hanapin si Iiba. Para magbigay ng ulat sa kanilang boss, hinalugog ng tatlo ang kwarto at kinuha ang mahigit 100 yuan. Pinaalalahanan din nila si Haitang na sabihin kay Iiba na magbayad sa susunod na buwan. Para mabawi ang pera na pinaghirapan ng kanyang lola, kumuha si Haitang ng bato at sumugod. Hinawakan ni Ekson ang pulso niya at binalaan na sumusunod lang sila sa utos. Ang padalos-dalos niyang pagkilos ay magpapalala lang ng sitwasyon. Pagdating sa kanto, nadaanan ni Ekson ang isang matandang lalaki na nangongolekta ng mga basura. Sa kanyang kariton ay may pusa, isang pulang mailbox at ilang set ng upuan at mesa. Hindi sinasadyang nahulog ang isang upuan, kaya tinulungan ito ni Ekson na pulutin at tinulungan siyang itulak ang kariton sa isang burol. Nagsimula ang Setyembre, si Ekson na huminto sa pag-aaral dahil sa pakikipag-away ay nakapasok sa grade 12 sa tulong ng tiyahin bilang isang transferee. Pagkatapos niyang magpakilala, nagulat si Ekson nang matuklasan na si Haitang ay nag-aaral din sa klase na ito at siya pa ang class president. Pagkatapos ng klase, hinarang ni Haitang si Ekson sa kanto at binawi ang mahigit 100 yuan na kinuha. Kung hindi, sasabihin niya sa lahat na siya ay isang taong gulo. Hindi natakot si Ekson sa banta at muling iginiit na sumusunod lang sila sa utos at ang pera ay naibigay na sa nakatataas. Hindi naniwala si Haitang sa kanya, ngunit dahil tinawag siya ng kanyang kaibigan, napilitan siyang pansamantalang palayain si Ekson. Upang kumita ng pera para sa matrikula, si Haitang ay nagtatrabaho ng part-time araw-araw sa isang bookstore. Upang mapataas ang benta ng mga postcard, hiniling ng amo sa kanya na magplano ng isang aktibidad na tinatawag na magpadala ng liham sa iyong sarili sa hinaharap. Habang nagsusulat ng advertisement, nakita ni Haitang ang matandang
lalaki na nangungulekta ng mga basura. Humingi ang matanda ng mga karton sa labas ng pinto. Ito ay mga karton na balak ibenta ni Haitang para sa pera. Ngunit hindi niya kayang tanggihan ang matanda at pinisil pa niya ang ulo ng munting pusa sa kariton. Kinabukasan, biglang may lumitaw na pulang mailbox sa labas ng bookstore. Naalala agad ni Haitang na nakita niya ang mailbox na ito sa kariton ng matanda kahapon. Ang kakaiba ay may isang liham sa loob ng mailbox na para sa kanya. Pagkatapos basahin ang nilalaman ng liham, biglang nag-iba ang ekspresyon ni Haitang. Pagbalik sa paaralan, tinawag niya si Ekson at tinanong kung bakit siya sumulat ng liham pag-ibig para sa kanya. Naguluhan si Ekson at nagmamadaling ipinaliwanag na wala siyang ginawang ganoon. Sa sandaling ito, ang kaklase, na sinasamantala ang pagkawala ni Haitang, ay palihim na naghahalungkat sa kanyang bag upang kopyahin ang kanyang takdang aralin, ngunit hindi inaasahang natagpuan niya ang liham pag-ibig. Malakas niyang binasa ang liham sa harap ng buong klase. Sa dulo ng liham, ang pangalan ng nagpadala ay walang iba kundi si Ekson. Mabilis na kumalat ang balita na nagdulot ng kaguluhan sa buong paaralan. Mahigpit na pinagsabihan ng tiyahin si Ekson. Ngunit iisa lang ang sinabi ni Ekson, naniniwala man ang iba o hindi siya ang sumulat ng liham. Inimbitahan ng tiyahin ang ama ni Haitang na napakagalang at magalang at hindi niya sinaway si Ekson ni isang salita. Sa kabaligtaran, sinabi pa niya na hindi siya tutol sa dalawa na maging magkaibigan, ngunit hindi ito dapat makaapekto sa kanilang pag-aaral. Pagkaalis ng ama ni Haitang, dinampot ni Ekson ang liham pag-ibig na itinapon sa basurahan. Nabasa niya ang mga linya na nakasulat doon na gustong hilahin si Haitang palabas ng putikan, ngunit hindi inaasahang siya mismo ang nahulog sa kalaliman. At sa kalaliman na iyon, may nagkukubling demonyo. Inihatid ng ama si Haitang pauwi at sa daan, masaya pa rin siyang bumabati sa mga kapitbahay. Ngunit sa sandaling sumara ang pinto, agad na naglaho ang mapayapang ekspresyon sa kanyang mukha at napalitan ito ng isang masamang anyo. Tinanong niya si Haitang kung gaano nakalayo ang narating nila ni Ekson at pagkatapos ay sinabihan siyang siya ay katulad ng kanyang ina na tumakas sa bahay at sumama sa ibang lalaki. Hindi lang niya kinuha ang lahat ng pera na pinaghirapan niyang kitain sa kanyang part-time job, kinuha pa niya ang pera ng pondo ng klase. Nagbulong siya na ang halagang ito ay hindi sapat para bayaran ang sukli ng kanyang utang sa sugal. Pagkatapos ay pinayuhan niya ito na huwag nang mangarap pang makapasa sa entrance exam sa universidad, mas mabuting maghanap ng mayaman na mapapangasawa upang masuportahan siya. Binigyang diin pa niya na gaano man kamuhi si Haitang sa kanya, sila ay magkadugo at hindi niya kailanman matatakasan siya sa buhay na ito. Sa kawalang pag-asa, umiyak si Haitang at sumulat ng suicide note sa kanyang sarili sa edad na 50. Sapagkat matagal na siyang lumalabas sa kalaliman, umaasang makakapasa sa entrance exam sa universidad upang makatakas sa bayan ng Mailuo. Ngunit ngayon, pagod na siyang hindi na makahinga. Gusto niya lang na siya mismo ang kumitil sa buhay ng pangunahing salarin sa lahat ng ito at wakasan ang kanyang bulok na buhay. Inilagay niya ang liham sa mailbox, pagkatapos ay kumuha ng kutsilyo at sumugod sa sugalan. Itinaas ang kutsilyo patungo sa kanyang ama na hindi karapat-dapat na maging tao. Sa kritikal na sandali, biglang sumugod si Ekson. Mahigpit siyang niyakap at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang pigilan ang kanyang biglaang kilos. Lumalabas na patuloy na iniisip ni Ekson kung sino talaga ang sumulat ng liham pag-ibig na may pirma niya. Sa matagal na pag-iisip, napagpasyahan niya na si Haitang lang ang may alitan sa kanya. Upang tuluyang ayusin ang salungatan na ito, nagpasya siyang gamitin ang sarili niyang pera upang ibalik sa kanya ang mahigit 100 yuan. Ngunit nang makarating siya sa harap ng bahay ni Haitang, nakita niya ang bakuran na magulo at sira-sira. Nang marinig niya mula sa mga kapitbahay na sumugod si Haitang sa sugalan na may dalang kutsilyo, agad siyang tumakbo doon ng mabilis. Dinala ni Haitang ang dalawa sa himpilan ng pulisya. Gayunpaman, sa harap ng pulisya, ang ama ni Haitang ay binago ang itim sa puti at maling inakusahan si Haitang na may paranoid disorder. Sa kabutihang palad, nagkusang tumayo si Ekson upang piyansahan si Haitang. Nangangako na babantayan niya ito ng mabuti at hindi na siya gagawa ng gulo at sa wakas ay nailabas na siya. Pagkatapos kumalma ng kaunti, umiyak si Haitang at ikinuwento kay Ekson ang tungkol sa malupit na pag-ugali ng kanyang ama. Ang kanilang pamilya ay mga tagalabas at sa bayan ng Mailuo, wala silang kamag-anak o sinuman na maaasahan. At ang pinakamahusay na ginagawa ng kanyang ama ay magpanggap na mabait sa harap ng ibang tao. Sa pagkakataong ito, ang pera na ninakaw ng kanyang ama ay ang pondo ng klase na kinolekta niya. Isang halaga na hindi niya kayang bayaran. Seryosong nangako si Ekson na tutulungan siyang mabawi ang pera at pinayuhan siyang huwag na huwag niyang susukuan ang kanyang pangarap na makapasa sa entrance exam sa universidad. Darating ang araw, tiyak na aalis siya sa lugar na ito. Nang bumalik sila sa bahay ni Haitang, napansin ni Ekson ang ilang mga upos ng sigarilyo na nakakalat sa sahig. Naalala niya na hindi na nininigarilyo ang ama ni Haitang at agad niyang napagtanto na may mga maniningil ng utang na dumating. Hinila niya si Haitang papalayo, ngunit pagdating nila sa gate ay hinarang sila ng mga ito. Mabilis na itinago ni Ekson si Haitang sa isang tagong lugar at siya naman ay tumalikod at inilayo ang mga ito sa ibang direksyon. Nang matapos niya ang gulo at bumalik para hanapin si Haitang, may bakas pa rin ang hindi natuyong dugo sa kanyang mukha. Noong gabing iyon,
Inayos ni Ikson na manatili si Haitang sa kanyang lugar, maingat na bumili ng mga pang-araw-araw na gamit, meryenda at inumin. Siya naman ay natulog sa upuan sa video store pansamantala. Tungkol naman sa suicide note na inilagay ni Haitang sa mailbox, na ipadala ito sa taong 2026. Binasa ni Yunyan ang liham at inilagay ito sa kanyang bulsa. Hindi niya maintindihan kung bakit lumitaw ang liham na ito at hindi rin niya alam kung ito ba ang hinihintay ng kanyang ama araw-araw. Sa sandaling ito, nakatanggap si Yunyan ng tawag mula sa pulisya na humihiling sa kanyang pumunta upang irehistro ang nawawalang impormasyon ng kanyang ama. Ngunit nang hanapin ng pulisya ang pangalan ng kanyang ama na si Yu Ziyong, ipinagbigay alam nila na ang taong ito ay namatay sa kulungan 20 taon na ang nakalipas. Nabura na rin ang kanyang impormasyon sa rehistro ng populasyon. Tumingin si Yunyan sa larawan sa screen at mariing sinabi na may pagkakamali sa impormasyon dahil ang taong nasa larawan ay hindi talaga ang kanyang ama. Ipinaliwanag ng pulisya na ang sistema ng impormasyon ay magkakaugnay at walang pagkakamali at hiniling sa kanya na umuwi upang hanapin ang e-card, rehistro ng populasyon, o anumang dokumento na maaaring magpatunay sa pagkakakilanlan ng kanyang ama. Hinalugog ni Yunyan ang buong bahay at hindi inaasahang nakakita ng isang lumang kahon. Sa loob ay isang tumpok ng kupas ng mga tiket sa bus at isang postcard. Sa pirma sa postcard, kitang-kita ang tatlong salita na Haitang. Kinuha niya ang liham sa kanyang bulsa upang ikumpara at ang sulat kamay ng dalawang pangalan ay magkapareho. Sa huli, batay sa pangalan ng lugar na Mailuo Town na binanggit sa liham, hinanap ni Yunyan ang lokasyon nito online at natuklasan na ang Mailuo Town ay matagal nang isinama sa teritoryo ng Pushaw. At ang mga lumang tiket sa bus na itinago ng kanyang ama, lahat ay may destinasyon na Pushaw. Upang malaman ang katotohanan, agad siyang pumunta sa himpilan ng pulisya ng Pushaw. Nagsinungaling na siya ay kamag-anak ni Haitang upang itanong ang kanyang kinaroroonan. Tinanggihan ng pulisya ang kanyang kahilingan sa kadahilan ng walang obligasyon silang magbigay ng impormasyon kung hindi siya direktang kamag-anak. Pagkaalis ni Yunyan, isang lalaki na nagngangalang Shen Cheng ang dumating sa himpilan ng pulisya upang mag-ulat ng krimen. Nawawala ang kanyang ina sa loob ng ilang araw at hindi siya makontak sa kasalukuyan. Matapos ang paghahanap sa impormasyon, natuklasan ng pulisya na ang dating pangalan ng ina ni Shen Cheng ay Haitang, na siya namang hinahanap ni Yunyan. Agad na hinabol ni Shen Cheng si Yunyan upang pigilan siya dahil naghinala siya na nagpapanggap itong kamag-anak ng kanyang ina na may masamang intensyon. Walang sabi-sabing hinila niya si Yunyan pabalik sa istasyon ng pulisya. Inamin ni Yunyan na mali ang kanyang pagpapanggap bilang kamag-anak, ngunit hindi siya magnanakaw. Nais lamang niyang hanapin ang kinaroroonan ng kanyang ama. Naghambing sila ng impormasyon at natuklasan na ang kanilang mga magulang ay nawala sa parehong araw. Sinundan ni Yunyan si Shen Cheng sa bahay ni Haitang at doon niya lamang nalaman na matagal na pala itong hiwalay. Si Shen Cheng ay nakatira sa ibang bansa kasama ang kanyang ama sa loob ng maraming taon at ang kanyang pagbalik sa pagkakataong ito ay upang sunduin ang kanyang ina at isama ito sa ibang bansa. Lumingon si Yunyan sa mga kagamitan sa bahay at biglang napako ang kanyang tingin sa isang kahon ng biskwit. Ito ay eksaktong kapareho ng kahon na itinago ng kanyang ama. Ikinumpara niya ang sulat kamay ni Haitang sa sulat kamay sa liham at talagang magkapareho ito. Ngunit, hindi naniniwala si Shen Cheng. Naghinala siya na isang liham mula noong 1900 at 1991 ay imposibleng matanggap noong 2026. Bukod pa rito, pagkaraan ng 35 taon, hindi na ganoon kasariwa ang papel ng liham. Hindi makapagpaliwanag si Yunyan, kaya't hinila niya si Shen Cheng pabalik sa lumang lugar ng pabrika. Umaasa siya na ang gwardiya, ang tanging saksi sa kakaibang pangyayari sa mailbox, ay makakatulong sa kanyang patunayan ito. Sa isa pang pangyayari, maagang umaga noong araw na iyon, pumasok si Haitang sa opisina upang hilingin kay Guro Ding na ipagpaliban ang bayarin sa klase sa loob ng ilang araw. Nakita ni Guro Ding ang sugat sa gilid ng kanyang labi at nag-alala itong nagtanong kung may nangyari sa kanya, ngunit umiling lang si Haitang, ayaw magsalita. Pagdating sa klase, nakita ni Haitang si Ikson na nakikipag-away kay Hijun, ang pinuno ng klase. Ang tensyonadong kapaligiran sa pagitan ng dalawa ay biglang nagpatahimik sa buong klase. Sa sandaling ito, may isang kaklase na humingal na tumakbo papasok at nagbalita na ang kanyang ama ay nakikipagtalo sa guro sa opisina. Nagmamadaling lumingon si Haitang at tumakbo pababa, agad namang sumunod si Ikson nang walang sabi-sabi. Sa labas ng opisina, ang ama ni Haitang, na may benda sa baywang, ay malakas na nagrereklamo sa punong guro na hindi tinuruan ng paaralan ang kanyang anak, kaya nagawa ni Haitang ang isang bagay na gustong kumuha sa buhay ng kanyang ama. Nagalit si Haitang at gusto niyang paalisin ang kanyang ama, ngunit malakas siyang itinulak nito pabagsak sa lupa. Hindi na nakapagpigil si Ikson, tiningnan ang lalaking nagpapalit ng itim at puti sa harap niya at sumuntok siya ng malakas. Sinamantala ng ama ni Haitang ang pagkakataon at bumagsak sa lupa at nagpahiwatig ng paghingi ng bayad para sa gamot. Ayaw ng punong guro na lumaki ang gulo na makaapekto sa reputasyon ng paaralan, kaya napilitan siyang magbayad ng kompensasyon at pagkatapos ng matinding pakiusap, nakumbinsi niya ang ama na umalis. Pagkatapos, mahigpit siyang bumaling kay Guro Ding at nagbabala na kailangan niyang seryosong harapin ang kaso ni Ikson. Tinanong ni Guro Ding sina Jikson at Haitang kung ano ang tunay na relasyon nila. Ipinaliwanag ni Ikson na gusto niya lang tulungan si Haitang at mula simula hanggang sa huli, hindi sila ang mali kundi ang ama nito, ngunit inakala ni Guro Ding na nagpapalusot lang siya. Noong taon na iyon, nakita niyang lumaki si Ikson sa bahay ampunan at hindi siya
siya pumayag na makita itong maging isang maniningil ng utang habang buhay, kaya ginawa niya ang lahat para mailipat siya rito para mag-aral. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi nito pahalagahan ang pagkakataon. Si Ikson ay walang magawa para makapagpaliwanag, tahimik siyang naglabas ng rolyo ng pera at ibinigay kay Guro Ding upang bayaran ang mga bayarin sa klase ni Haitang, at pagkatapos ay tinanggap ang parusa na suspensyon sa pag-aaral. Nang malaman ni Haitang ang balita, dali-dali siyang tumakbo upang hanapin ang guro at nagmakaawa. Sinabing walang kasalanan si Ikson at kung may kailangang masuspindi o ma-expel, siya ang dapat magdusa nito. Pinayuhan siya ni Guro Ding na huwag nang hamunin ang mga regulasyon ng paaralan. Sinikap niyang makipag-usap sa punong guro upang masuspindi lang si Ikson, at kung magpapatuloy pa rin siya, baka ma-expel silang dalawa. Nang hapong iyon, hinanap ni Ikson si Haitang at umupo sila sa tabi ng ilog habang umiinom ng tubig asukal. Nagpasalamat si Haitang kay Ikson sa pagbabayad ng paunang bayarin sa klase para sa kanya. Ibinigay niya ang lahat ng pera na mayroon siya sa kanya at ang natitira ay babayaran niya sa susunod na buwan. Ibinigay rin ni Ikson sa kanya ang mahigit 100 pesos. Nagsinungaling na ito ang perang nakuha niya sa paghalughog sa bahay niya at ngayon ay bumalik na ito sa may-ari. Nag-iwan din siya ng numero ng telepono. Sinabihan siyang tawagan lang siya kung may problema siya sa hinaharap. Dahan-dahang tinikman ni Haitang ang baso ng tubig asukal sa kanyang kamay. Dahil may kasama at nagmamalasakit sa kanya, sa unang pagkakataon ay gumaan ang kanyang loob at naging mapayapa. Ang aktibidad ng pagpapadala ng liham sa sarili sa hinaharap ay opisyal na nagsimula at sunod-sunod na inilagay ng lahat ang kanilang mga liham sa kahon. Biglang naalala ni Haitang ang sulat ng pagpapakamatay na isinulat niya. Binuksan niya ang kahon ng sulat upang kunin ito. Ngunit, nakapagtataka, naglaho ang liham ng walang bakas. Ang susi sa mailbox ay palaging nasa kanya at walang ibang makakakuha nito. Dahil nakadama siya ng kakaiba, tinawagan niya agad si Ikson para mag-usap. Sa oras na ito, si Ikson ay pinagsasabihan ni Tatay Dong. Ang mga tauhan ni Kuya Bao na kasama nila ay patuloy na nakarinig ng tumutunog na telepono. Naasar sila at agad na sinira ang telepono. Sa mismong sandali na iyon, dumating ang ama ni Haitang at nakita siyang tumatawag kay Ikson. Samantala, inakala ni Tatay Dong na matapos pagsabihan sina Ikson at ang kanyang mga kasama, ayos na kay Kuya Bao. Ngunit, hindi pa rin pumayag si Kuya Bao at nagdeklara pa na gusto niyang bawat isa sa kanila ay magbayad ng isang paa bilang bayad pinsala. Upang hindi magdusa si Ikson, napilitan si Tatay Dong na sumang-ayon na bigyan si Kuya Bao ng isa 0,000 yuan upang ayusin ang bagay na ito. Matapos ihatid si Haitang sa bahay, pinilit siya ng kanyang ama na lumuhod sa harap ng kanyang lola at sinadya niyang umiyak at magsumamo sa lola. Gustong ibenta ang bahay upang mabayaran ang utang. Hindi pumayag si Haitang na ibenta ang bahay, kaya sinaktan siya nito. Pinilit siyang ibigay ang titulo ng lupa. Kasabay nito, ang grupo ni Ikson ay ginantihan din ng mga masasamang loob at ang shop niya ay winasak. Dahil sa pagmamalupit ng kanyang ama, niyakap ni Haitang ang retrato ng kanyang lola at umiyak ng humihikbi. Nang gabing iyon, hinanap niya si Ikson, nakita ang dugo sa harap ng pinto at nag-alalang kumatok. Umuwi si Ikson ng pagkakataong iyon, nagkunwari siyang walang nangyari, ngunit nakita pa rin ni Haitang ang mga sugat sa kanyang katawan. Hindi siya nagtanong ng marami, tahimik lang siyang tinulungan na bendahin. Napansin din ni Ikson ang pasa sa pulso niya, alam niyang sinaktan na naman siya ng kanyang ama. Pagkatapos, hinanap ni Ikson ang lugar kung saan madalas magsugal si iba, nagpanggap siyang naniningil ng utang. Noong una, mayabang pa ang ama ni Haitang, ngunit bigla siyang namutla nang marinig ang tungkol sa paniningil ng utang. Binalaan din ni Ikson ang ama na huwag nang saktan pa si Haitang mula ngayon. Ngunit pagkaalis ni Ikson, hinanap naman ng mga tauhan ni Kuya Bao ang ama ni Haitang. Kinabukasan, umulan at nagdala si Ikson ng siopaw upang hanapin si Haitang. Nang makita niyang dumating si Ikson, dali-dali siyang kumuha ng payong para salubungin siya. Nahulaan ni Ikson ang dahilan kung bakit siya tinawagan ni Haitang at sinabi niya rito na nawawala ang liham na isinulat niya. Hinanap ni Guro Ding si Ikson sa e-shop upang pag-usapan ang pag-aaral. Ngunit nang makita niyang wasak ang tindahan, nag-alala siya para kay Tatay Dong. Si Haitang ay nalungkot dahil nawala ang kanyang liham at nagulat din nang makita niya na mailiham ng pag-ibig para sa kanya, kaya nagsimula siyang maghinala na may kakaiba sa mailbox. Samantala, nagpa siya si Ikson na imbestigahan habang umuulan. Upang subukan ito, sinabi niya kay Haitang na maglagay ng isang blankong sobre sa mailbox at pagkatapos ay palihim silang nagbantay upang tingnan kung may kukuha ba ng liham. Naghintay silang dalawa hanggang hating gabi, ngunit wala silang nakita. Nakatulog si Haitang sa balikat ni Ikson dahil sa sobrang pagod na ikinabigla niya at hindi niya rin magawang gisingin ito. Nang makitang walang kumuha ng liham sa buong gabi, inisip ni Haitang na walang tao sa gabi, kaya umuwi sila ni Ikson at nagplano na bumalik kinabukasan upang magbantay ulit. Hindi inaasahan, pagdating sa paaralan kinabukasan, natuklasan ni Haitang na may sadyang nag-drawing sa pisara upang asarin siya. Agad na nilinis ng matalik na kaibigan ni Haitang ang mga drawing. Samantala, patuloy pa rin si Ikson sa pagmamasid sa mailbox, ngunit sa loob ng 3 araw, walang dumating
dumating upang kumuha ng liham. Sa kabilang banda, dinala rin ni Yunyan ang anak ni Haitang sa mailbox at tinawag pa niya si guard Sang Suan para tumulong magpaliwanag. Gayunpaman, mahirap paniwalaan ang sinabi ng dalawa, kaya hindi talaga naniwala ang bata. Sa mismong sandaling iyon, biglang lumabas ang isang pusang kalye at sinamantala ni Sang Suan ang pagkakataon at inilagay ang liham sa mailbox. Sa pagkalagay pa lang ng liham, biglang bumalik ang mundo sa taong 1,911. Sa panig ni Haitang at Nixon, matapos makita na ang liham ay hindi kinuha sa loob ng 3 araw, inakala nilang wala nang darating pa, kaya naghanda na silang umalis. Ngunit sa sandaling iyon, biglang may tumunog na meow ng pusa. Nakita ni Haitang ang pusa at muli niyang binuksan ang mailbox kasama si Nixon, at siguradong may bagong ang liham sa loob. Napagtanto ni Haitang na ang liham na mahiwagang lumitaw sa kahon ay ang sulat ng pagpapakamatay na isinulat niya at misteryosong naglaho. Binaligtad nila ni Nixon ang mailbox at sinuri ng mabuti kung may sikretong mekanismo, ngunit matapos ang ilang sandali ng pagsubok, wala pa rin silang nakita. Napansin ni Nixon na ang papel ng liham ng pag-ibig na natanggap niya at ang sulat ng pagpapakamatay na ipinadala niya ay pareho, at pareho itong may simbolo ng angkla. Kinuha niya na tanging sa pagsulat ng tugon sa liham lang malulutas ang misteryo. Hindi sila nakahanap ng puting papel na may simbolo ng angkla, kaya nagpasya silang gamitin ang mismong papel ng sulat ng pagpapakamatay upang magpatuloy sa pagsulat. Sa liham, tinanong ni Haitang kung sino ang kabilang panig, kung bakit ginamit ang pangalan ni Nixon para sumulat ng liham ng pag-ibig at kung ano ang sikreto ng mailbox. Kinakabahan nilang inilagay ang liham sa kahon, ngunit makailang beses nilang binuksan at isinara, na natili pa rin ito sa loob. Naalala ni Haitang na ang unang beses niyang nakatanggap ng liham ng pag-ibig ay eksaktong 12:00 ng hating gabi at may tumakbo ring pusa noong oras na iyon. Nahulaan niya na baka ito ang dalawang pangunahing kondisyon. 12:00 ng hating gabi kinabukasan, sinubukan nilang ilagay ulit ang liham sa kahon. Samantala, noong 2026, naghinala si Shen Cheng na nakipagsabwatan si Yunyan sa gwardiya upang mag-magic trick at itago ang liham. Hindi pa rin siya naniniwala na maaaring bigla na lang mawala ang liham. Wala nang lakas si Yunyan para makipagtalo, kaya't umuwi na lang siya. Walang mapuntahan si Shen Cheng kaya sinundan niya rin ito. Upang hanapin ang kanilang mga magulang, isinantabi nila ang kanilang mga pagdududa at muling sinuri ang sitwasyon ng kanilang mga magulang. Nang 10 taong gulang si Shen Cheng, nagdiborsyo ang kanyang mga magulang, sumama siya sa kanyang ama at nanirahan sa ibang bansa, habang ang kanyang ina ay nanatiling walang asawa. Namatay ang ina ni Yunyan habang nanganak at pinalaki siya ng kanyang ama ng mag-isa. Ang kakaiba ayon sa record ay namatay ang kanyang ama 20 taon na ang nakalipas. Naghinala siyang gumamit ng peking pangalan ang kanyang ama, ngunit dahil walang o litrato niya sa bahay, wala siyang paraan para kumpirmahin ang tunay niyang pangalan. Kinuha ni Yunyan ang postcard sa kahon ng biskwit at ipinakita kay Shen Cheng na ang pangalan ng lumagda ay Haitang. Naghinuha na baka nagkaroon sila ng pag-ibig noong bata pa, at ang mailbox ang tanging palatandaan. Kung nakakatanggap ng liham, marahil ay makapagpadala rin ito. Nagpasya silang magpadala ng liham upang lutasin ang misteryo. Sumang-ayon si Shen Cheng, ngunit humiling na siya ang magpadala. Nahulaan din ni Yunyan na ang 12:00 ng hating gabi at ang pusa ay mga kinakailangang kondisyon. Eksaktong 12:00, sinabi niya kay Shen Cheng na ilagay ang liham sa kahon. Sa kabilang banda, binuksan ni Haitang ang mailbox at nawala nga ang liham sa loob. Binuksan ni Yunyan ang mailbox, ngunit ang kanilang liham ay naroon pa rin. Nang kunin niya ito upang tingnan, isa na naman itong blankong papel. Hindi pa rin naniniwala si Shen Cheng sa kakaibang bagay na ito at inisip na niloloko siya ni Yunyan at ng gwardiya. Ngunit nang kinuha ni Shen Cheng ang bagay na inilagay niya sa mailbox para subukan, at nagulat siyang makita na mailiham sa ilalim nito. Sa sandaling ito, naniwala na siya na totoo ang paranormal na kwento ni Yunyan. Bumalik si Yunyan at kinuha ang liham na may mensahe mula kay Haitang. Sumulat siya na nakatanggap siya ng isang kakaibang liham ng pag-ibig sa pulang mailbox. Ang liham na isinulat niya ay nawala at muling lumabas sa kahon bandang 12:00 ng hating gabi kagabi. Pero ang kakaiba ay hindi nawala ang mga lumang bagay, tanging ang liham lang ni Haitang ang biglang naglaho. Sa kabilang banda, muling binuksan ni Haitang at Nixon ang mailbox, natuklasan nilang naipadala na ang liham ngunit walang tugon. Kailangan na ring umalis ni Haitang dahil oras na ng klase. Pumunta rin si Nixon sa paaralan upang kausapin si Guro Deng. Inako niya ang kanyang pagkakamali at gustong bumalik sa pag-aaral. Nang aalis na si Guro Deng, humiling si Nixon na dalawin niya si Tatay Dong dahil matapos mawasak ang tindahan. Sinisisi niya ang sarili at hindi na lumalabas ng pinto. Labis siyang nag-alala para dito, kaya noong araw na iyon, dinalaw ni Guro Deng si Tatay Dong at nagdala pa ng pera para makatulong. Upang hikayatin si Tatay Dong, sinadya niyang magbigay ng ilang matatalim na salita, umaasang hindi na siya malulungkot pa. Noong una, talagang nalulungkot si Tatay Dong dahil sa pagkasira ng tindahan. Ngunit matapos makatanggap ng pera at pampatibay loob, nagdesisyon siyang magsimulang muli. Hinanap si Nixon at ang kanyang mga dating kasama upang muling itatag ang negosyo. Samantala, naghinala si Yunyan na ang mailbox ay nagkokonekta sa dalawang linya ng oras, taong 1,971 at 2026. Naghanap siya online ng mga balita mula sa taong 1,971 at nagdesisyon siyang isusulat sa liham na ang San Mailuan Wharf ay malapit nang magkaroon ng water suction current
inherent phenomenon. Kung mangyari talaga ito, mapapatunayan niya kay Haitang na siya ay galing sa hinaharap. Sinuri ni Shen Cheng, ang 2 beses na pagsulat ni Haitang ng liham ay may pagitan ng 9 na araw. Mula nang matanggap ni Yunian ang unang sulat, 4 na araw pa lang ang lumipas na nagpapahiwatig na mas mabilis ang paglipas ng oras doon kaysa rito. Nagpasya pa rin si Yunian na isulat ang tungkol sa insidente ng whirlpool. Kung hindi tugma ang oras ay papalitan niya ito ng ibang pangyayari. Eksaktong hating gabi, humuni ang pusa at agad na inilagay ng 2 ang kanilang reply sa kahon. Kasabay nito, binuksan ni Haitang ang mailbox at natagpuan ang isang sulat. Agad siyang pumunta upang hanapin si Ethan upang buksan ito ng magkasama. Sa sulat, ipinaliwanag ni Yunian na nabubuhay siya sa taong 2026 marahil nakatagpo sila ng isang mahiwagang koneksyon sa space-time. Kung si Haitang ay nabubuhay talaga sa taong 1971, maaari niyang i-verify ang insidente noong Setyembre 23. Sa Mailuan Pier, magkakaroon ng whirlpool phenomenon at ang pier ay palitan ng pangalan bilang Longshui Pier. Sa huli, tinanong ni Yunian si Haitang kung kilala niya si Yu Zaiyong at kung nakatanggap siya ng sulat mula sa kanya. Nahulaan ni Ethan na ang sulat ng pag-ibig ay isinulat ni Yu Zaiyong. Ngunit sinabi ni Haitang na hindi niya kilala si Yu Zaiyong at hindi rin niya alam kung sino si Yunian. Sinuri niya na si Yunian ay nabubuhay sa taong 2026 marahil ang mailbox ay maaaring kumonekta sa hinaharap at isang tao. Mula sa hinaharap ang gumamit ng pangalan ni Ethan upang magsulat ng sulat ng pag-ibig. Ngayon ay Setyembre 13, kailangan lang maghintay hanggang ika-23 para makita kung mangyayari ang whirlpool phenomenon. Ay maaaring hatulan kung totoo o hindi ang sinabi ni Yunian. Kinagabihan, pinagmasdan ni Ethan ng mabuti ang sulat ng pag-ibig at kinopya ito gamit ang sarili niyang kamay. Ipinakita niya ang 2 sulat kay Haitang na natuklasan na ang sulat kamay ay magkapareho. Kung ang sulat ng pag-ibig ay mula sa hinaharap, malamang na isinulat ito ng Ethan ng hinaharap. Naisip ni Haitang na ang lahat ng kakaiba ay nagsimula ng lumitaw ang mailbox. Ang unang pagkakataon na nakita niya ang kulang mailbox ay nasa karito ng isang matandang lalaki na nangangalakal ng basura. Nagtanong si Ethan tungkol sa hitsura ng matandang lalaki at laking gulat ng mapagtanto na ito ay ang mismong taong nakita niya sa harap ng bahay ni Haitang. Pareho silang nakakita ng parehong matandang lalaki at ang sulat mula sa hinaharap ay malapit na naugnay sa kanila. Ang oras ay lumipat sa taong 2026 dahil hindi nakatanggap ng tugon, si Yunian ay lalong nag-alala. Nang siya at si Shen Cheng ay nag-uusap, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa pulisya na nagsasabing mayroong isang matandang lalaki na may amnesia at posibleng ama ni Yunian. Nagmamadali siyang pumunta upang hanapin habang si Haitang at Ethan ay naghahanap ng mga pahiwatig tungkol sa matandang lalaki. Naglalakad sila sa ulan, nag-uusap tungkol sa kanilang kinabukasan, ngunit ang taong hinahanap nila ay wala pa rin. Si Yunian at Shen Cheng ay pumunta sa lugar na sinabi ng pulisya, ngunit ang matandang lalaki ay hindi ang ama ni Yunian. Sa pagkakita sa kaawa-awang matanda, naantig ang puso ni Yunian at ibinigay niya ang kanyang scarf sa kanya. Ang pag-asa na nagsisimula pa lamang ay agad na napawi at hindi maiwasang madismaya si Yunian. Sa kanyang pag-uwi, naisip niya ang tanawin ng kanyang ama na maaaring gumagala sa labas, puno ng panghihinayang dahil sa pakikipagtalo sa kanya. Sa oras na ito, si Tatay Dong, si Ethan at ang lahat ay naglilinis muli ng tindahan. Nagpadala si Baoje ng isang alipores na may dalang prutas, umaasang ipagpapatuloy ni Tatay Dong ang pagtatrabaho para sa kanya, ngunit matigas siyang tumanggi. Pagkatapos maglinis, dumating sina Tita Tam at Tanghay upang tingnan at natuwa nang makita nilang nagsimula si Tatay Dong ng isang marangal na negosyo at pumayag silang payagan si Ethan na bumalik sa paaralan. Dahil babalik si Ethan sa klase bukas, pinuntahan siya ni Haitang noong gabi at personal na ginupit ang kanyang buhok. Habang ginugupit ang kanyang buhok, muli silang nag-usap tungkol sa kanilang kinabukasan. Gusto ni Haitang na kumuha ng entrance exam sa kolehiyo, ibenta ang bahay para makakuha ng pera upang umalis sa malungkot na lugar na ito ng tuluyan. At umaasa rin na makapasa si Ethan sa entrance exam sa kolehiyo upang makasama siyang umalis. Pagkatapos gupitin ang kanyang buhok, inihatid ni Ethan si Haitang pauwi. Sa kanilang pamamaalam, binigyan siya ni Haitang ng isang sobre at sinabihan siyang buksan ito pag-uwi. Pagkatapos isara ni Haitang ang pinto, dali-daling binuksan ni Ethan ang sobre. Sa loob ay isang greeting card na may mensahe ni Haitang para sa kanya. Umaasa siyang magkaroon sila ng lakas ng loob na lupigin ang malawak na lupain at dagat at magkaroon din ng swerte na masaksihan ang aurora. Napaiinit ang puso ni Ethan, labis siyang nagalak. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang puno ng pag-asa ang buhay. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na muli siyang pahihirapan ni Haitang ng kanyang walang kwentang ama. Sinamantala ng ama ni Haitang ang sandali na hindi nakatingin ang kanyang anak, ginamitan siya ng stick at pinawalan ng malay. Pagkatapos ay tinali ang kanyang mga kamay at paa na naglalayong dalhin siya sa mental hospital kinaumagahan. Sa ganoong paraan, maaari niyang madali ang ibenta ang bahay na iniwan ng lola ni Haitang upang bayaran ang kanyang utang sa sugal. Kinaumagahan, narinig ni Ethan na humingi ng sick leave ang ama ni Haitang para sa kanya at agad siyang nakaramdam ng masamang pangitain. Sumugod siya sa bahay ni Haitang at nakita lamang na ang bahay ay magulo at nawasak ngunit wala siyang nakitang anino niya.
kanya. Nang hindi siya makita kahit saan, dali-dali siyang tumakbo upang magulat sa pulisya. Naalala pa rin siya ng pulisya at ipinaalala na ang hinahanap niyang tao ay ang babaeng inireklamo ng kanyang ama na may sakit na paranoid. Ang pangungusap na ito ay nagpagising kay Ethan, humiram siya ng bisikleta ng kapitbahay at mabilis na tumakbo sa mental hospital. Mula sa malayo, nakita niya ang ama ni Haitang na hinihila siya papasok. Agad siyang sumugod at isang suntok ang nagpatumba sa lalaki. Hindi kalaban ni Ethan ang ama ni Haitang, kaya't galit na umalis. Kinalaga ni Ethan ang tali ni Haitang. Hindi na niya napigilan ang sarili, umiyak at yumakap sa kanya. Nagbalik silang dalawa sa tirahan ni Ethan. Iminungkahi niyang manatili muna si Haitang doon at sinabing sila na ang magiging pamilya sa isa't isa at magsasama-sama. Ikinuwento ni Haitang kay Ethan ang tungkol sa kanyang malungkot na pagkabata. Hindi niya nakayanan ang pambubugbog ng kanyang ama, kaya umalis ang kanyang ina at dinala pa ang pera ng pabrika dahil siya ang ina't yaman. Sa labas, ang kanyang ama ay laging nagpapakita ng mabuting pakikitungo sa lahat kaya walang nakakaalam ng katotohanan sa loob ng bahay at iniisip pa nga na si Haitang ang may problema. Ikinuwento rin ni Ethan ang tungkol sa kanyang malungkot na pagkabata. Naging ulila sa edad na 4, lumaki sa isang ampunan. Nagpa siya ang dalawang batang inabandona ng kanilang pamilya na maging pamilya sa isa't isa at magbigay ng pag-asa at init. Mula noon, ang dalawang tao na hindi kailanman nakaranas ng kaligayahan ng pamilya, salamat sa pagkakaroon ng isa't isa, sa wakas ay nalasap ang kagalakan at kaligayahan. Tinulungan ni Haitang si Ethan sa kanyang mga aralin at tinuruan niya itong magbisikleta. Ang inosenteng at malinaw na pagiging bata ay unti-unting lumitaw sa kanila. Maya-maya pa, dumating na ang Setyembre 23, pumunta silang dalawa sa pier upang saksihan ang kamanghamanghang whirlpool na binanggit sa sulat ni Yunyan. Naghintay sila ng matagal, ngunit ang pier ay nanatiling tahimik at kalmado. Nang handa na silang umalis, ang kahangahangang tanawin ng whirlpool ay lumitaw sa likod nila. Nang gabing iyon, sumulat agad si Haitang ng tugon para kay Yunyan. Nang matanggap ang sulat, gustong kumpirmahin ni Shen Cheng kung ang nagpadala ay talagang kanyang ina. Samantala, sa timeline ng 2026, nakita ng pulisya ang isang labi na pinaghihinalaang kay Haitang at agad na ipinagbigay alam kay Shen Cheng upang kilalanin. Binalaan din nila siya na ang labi ay lubhang nabulok dahil sa pagkakalubog sa tubig at sinabihan siyang maghanda sa psikolohikal. Naglabas ang pulisya ng isang larawan na nagpapakita na mayroong isang lalaki sa passenger seat ni Haitang. Pagkamatay ni Haitang, nawawala ang lalaking ito, pinaghihinalaang salarin at posibleng ama ito ni Yunyan. Hindi, ngunit naniniwala siyang mabuting tao ang kanyang ama at hindi niya kailanman magagawa iyon. Inilabas ng pulisya ang record ni Yu Zhaiyong at ipinagbigay alam sa kanya na ang lalaking namatay sa bilangguan, mahigit 20 taon na ang nakakaraan ang tunay niyang ama. At ang lalaki na tinatawag niyang ama ay nagpapanggap lamang bilang si Yu Zhaiyong, hindi makapaniwala si Yunyan sa narinig. Simula nang siya ay magkaroon ng alaala, ang kanyang ama ay laging nasa tabi niya at ang kanyang lola ay laging tinatawag siyang Dayong. Mahigit 20 taon na silang magkasama at ang pagmamahal ng kanyang ama ay napakatotoo. Paano siya magiging huwad? Samantala, nang ihatid ni Ethan si Haitang pauwi, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na tumitingin sa bahay. Inilabas ng pinuno ang utang, sinabing isinangla ng ama ni Haitang ang bahay sa kanya at inutusan ang dalawa na kunin ang kanilang mga gamit at umalis. Agad na kinuha ni Ethan ang isang sandata upang harapin sila, binibigyang diin na kung sino ang umutang ay siyang magbabayad at hiniling sa kanilang hanapin ang ama ni Haitang upang lutasin ang problema. Ipinahayag pa niya na ang bahay na ito ay matagal nang walang kinalaman sa lalaking iyon. Mahigpit ding hinawakan ni Haitang ang isang sandata, tumayo sa tabi ni Ethan na nagpapakita ng isang saloobin na hindi sila magdadalawang isip na gumawa ng anumang bagay upang paatrasin ang kalaban. Matapos silang matakot at umalis, alam ni Haitang na hindi ito pang matagalang solusyon. Kapag umalis ang grupong ito, may darating na iba, iminungkahi niya na ibigay na lang ang bahay. Tiniyak ni Ethan na hanggat nandito siya, tiyak na tutulungan niya itong mapanatili ang bahay. Tiningnan siya ni Haitang at mahinang sinabi na mas mahalaga siya kaysa sa bahay. Kinabukasan, kusang nakipagkita si Haitang sa kanyang ama, inilabas ang kasunduan sa pagputol ng relasyon bilang mag-ama na isinulat na niya, ginamit ang pagpirma upang makuha ang mga titulo ng bahay upang pilitin siya. Bagaman ayaw niyang pakawalan si Haitang, ngunit dahil gusto niyang makuha ang bahay, pumirma pa rin siya. Dinala ni Haitang ang uri ng abo ng kanyang lola, kasama ang kanyang mga libro at bumalik sa tirahan ni Ethan. Maayos niyang inilagay ang uri ng abo, yumuko at nanalangin na mayroon na siyang sariling tahanan. Pagkatapos, lumuhod siyang muli sa harap ng uri ng abo at nangako na protektahan niya ang sarili. Nang gabing iyon, nakahiga si Haitang sa kama, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Ethan. Ito ang pinakamasayang araw sa kanyang buhay, masaya na hindi niya magawang ipikit ang kanyang mga mata. Nagbabantay si Ethan sa bubong, sa bawat tawag niya, seryoso siyang sumasagot, gamit ang aksyon upang patunayan na siya ay laging nasa tabi niya upang protektahan siya. Kinabukasan, nakita ng anak ng may-ari ng bookstore ang
isang pusa na pumasok sa mailbox at tinawag ang kanyang ama upang tingnan. Ngunit nang buksan ang mailbox, walang pusa. Kinuha ng may-ari ang ilang sulat sa loob. Kasabay nito, dumating sina Haitang at Ethan sa paaralan at natuklasan na mayroong petisyon sa mesa na nilagdaan ng maraming mag-aaral na humihiling na paalisin si Ethan sa paaralan. Nahulaan ni Haitang na si Xiao Jun ang nasa likod nito, kaya kinuwestiyon niya ito at ipinahayag na poprotektahan niya si Ethan sa harap ng buong klase. Pagkatapos ng klase, nagpatuloy silang dalawa sa pag-check sa mailbox. Hindi nila alam na kinuha na ng may-ari ng bookstore ang mga sulat at inakala nilang wala pang tugon. Sa sandaling ito, si Ethan at Hauzi ay namimili ng damit. Gusto niyang sorpresahin si Haitang kaya wala siyang sinabi. Pagkabukas ni Haitang ng pinto, nakita niya ang ilang damit na binili ni Ethan. Masaya siyang sumukat. Kahit medyo maluwag ay sinabi niyang saktong-sakto para mapanatag ang loob ni Ethan. Nang gabing iyon, muli silang nagkasama sa pag-aayos ng mga aklat. Umulan ng malakas at naglaro silang dalawa sa ulan na nagkaroon ng masasayang sandali. Sila ang pamilya sa isa't isa, ang kanilang espiritual na haligi at nagtatago rin ng isang inosenteng umuusbong na pag-ibig ng kabataan. Sa ilalim ng pagsisikap ng tatlong magkakapatid, ang beer shop na sinira ni Baoje ay malapit nang magbukas muli. Parehong dumating sina Haitang at Tita Tam upang magdiwang, nagpaputok ang lahat ng paputok at nag-selfie. Napakasaya. Gayunpaman, ayaw sumuko ni Baoje. Nang gabing iyon, dinala ni Han ang kanyang mga tao at hayagang sinakop ang beer shop. Kasabay nito, sa maraming sulat na kinuha ng may-ari ng bookstore, mula sa mailbox, natuklasan ni Haitang ang isang sulat tugon na lumalampas sa panahon. Ang sulat na ito ay isinulat ni Shen Cheng. Sa sulat, sinabi niya kayang niya na sumulat ng isang bagay na sila lang ng kanyang ina ang nakakaalam, upang kumpirmahin kung ang sumulat na si Haitang mula 1,900 at 71 ay ang kanyang ina. Nakita ni Haitang sa sulat na mayroon lamang isang linya, magkita tayo sa tulay na bato ngayon. Agad siyang natigilan dahil ito mismo ang signal ng kanilang tagpuan noong bata pa siya at ang kanyang ina. Pansamantalang isinantabi ni Haitang ang mga bagay na hindi pa niya maipaliwanag. Habang naglalakad kasama si Ethan, naakit siya ng isang bida sa salamin ng tindahan. Nakita ni Ethan na gusto niya ito, kaya nagplano siyang bilhin ito. Ngunit pinigilan siya ni Haitang na gumastos ng walang kabuluhan at nangako siyang babalik sila upang bilhin ito sa kanyang kaarawan. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol sa kaarawan ni Ethan. Hindi rin alam ni Ethan ang eksaktong petsa at hindi pa siya nagdiriwang ng kaarawan. Upang punan ang kakulangan na ito, nang gabing iyon, ginamit ni Haitang ang rice cake sa halip na cake at nagdiwang ng isang simpleng kaarawan para kay Ethan. Nagkasundo sila ni Ethan na simula ngayon, ang Nobyembre siyam bawat taon ang magiging kaarawan niya. Ipinikit ni Ethan ang kanyang mga mata at nanalangin sa harap ng kandila sa rice cake na nagnanais na makapasa si Haitang sa universidad na gusto niya, na laging malusog at magkaroon ng magandang buhay. Si Haitang naman ay nanalangin din na sana ay maging masaya si Ethan at maging masaya araw-araw. Magkasama silang humihip ng kandila, ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa na ang mabubuting kahilingan na ito ay matupad sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang katotohanan ay laging nagdadala ng kalupitan na hindi inaasahan. Isang gabi, upang protektahan si Haitang, hindi sinasadyang napatay ni Ethan ang taong gustong itulak sila sa bingit ng kamatayan. Gustong pasanin ni Haitang ang kahihinatnan kasama si Ethan, ngunit pinilit siya ni Ethan na umuwi. Sinasabing si Haitang ay isang magaling na mag-aaral na mayroon pa ring magandang kinabukasan. Hayaan na lang siyang mag-isa ang magdala ng masamang buhay na ito. Itinulak ni Atam si Haitang, tumalikod at tumakbo patungo sa istasyon ng pulisya upang sumuko. Hinabol ni Haitang, gustong ipaliwanag na ang kalaban ang unang gumawa ng hakbang, ngunit si Atam na nakadapa sa lupa ay sumigaw na umalis na siya. Sa huli, hinila si Haitang ng pulis palabas. Ang matalik na koneksyon na hirap nilang itinatag ay tuluyan ng nasira. Si Atam ay sinentensyahan ng 13 taong pagkakakulong dahil sa pagnanakaw ng buhay ng isang tao. Simula noon, linggo-linggo siyang bumibisita kay Haitang sa kulungan, ngunit si Atam ay ayaw pa ring makipagkita. Pagkalipas ng ilang buwan, nakatanggap si Haitang ng liham mula kay Atam. Sa liham, sinabi niyang huwag na siyang dalawin pa, umaasa siyang aalis siya sa bayan ng Mailoon, dadalhin ang buhay nilang dalawa at mamumuhay ng maayos. Hanggat nabubuhay siya ng maayos, hindi masasayang ang kanyang buhay. Upang tuparin ang pangako kay Atam, nagpasya si Haitang na mag-aral muli para sa pagsusulit. Biglang dumating ang taong 1,973 nang matanggap niya ang abiso sa pagpasok sa kolehiyo. Agad siyang tumakbo sa kulungan upang ipaalam ang magandang balita kay Atam. Ngunit ang kulungan ay nasa proseso ng paglipat at ang mga bilanggo ay matagal nang nailipat. Nagpunta siya sa istasyon ng pulisya upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Atam. Ngunit tumanggi silang ibunyag iyon sa kadahilan ng pangangalaga sa privacy ng bilanggo. Pagdating ng taong 1,975, nagpunta si Haitang sa ampunan kung saan nanirahan si Atam bilang isang voluntaryo. Gusto niyang madama ang mga yapak ng kanyang pagkabata doon. Isang araw, biglang dumating si Hauzi, dala ang balita na namatay si Atam dahil sa sakit. Bago umalis, binigyan pa niya ito ng isang piraso ng papel kung saan nakasulat ang address ng sementeryo. Nagmadaling tumakbo si Haitang sa sementeryo nang makita niya ang pangalan ni Atam sa lapida. Gumuho ang kanyang mundo. Ang sobrang matinding pagkabigla ay nagpawalang saysay sa kanyang pananampalataya sa buhay. Unti-unti siyang naglakad patungo sa dagat, gustong pumunta sa kabilang mundo upang makasama si Atam. Ngunit bago pa siya lumusong sa malalim na dagat, biglang naaalala ni Haitang ang isinulat ni Atam sa liham.
dala ang kanyang bahagi ng buhay upang mamuhay ng maayos. Nagmadaling tumakbo si Haitang pabalik sa baybayin, hinukay ang lahat ng mga alaala na may kaugnayan kay Atam, at umiyak ng labis habang yakap ang kahon ng biskwit. Pagdating ng taong 2005, pinalaya na si Atam mula sa bilangguan. Paglabas niya sa kulungan, nagtungo siya sa gilid ng ilog, walang awang sinunog ang lahat ng mga liham na isinulat ni Haitang para sa kanya. Ngunit hindi niya napigilan na pulutin ang mga piraso. Sinusubukang isipin ang damdamin ni Haitang na mamuhay ng mag-isa. Pagkatapos, binisita niya si Hauzi, na hindi na bata at walang muwang, kundi naging isang lalaki na nagtatrabaho lamang upang suportahan ang kanyang pamilya. Talagang masaya si Atam para sa simple at mainit na buhay niya. Ibinigay ni Hauzi kay Atam ang numero ng telepono ni Haitang, at hinikayat siyang makipag-ugnayan dito. Siguradong hindi pa siya nito nakalimutan. Ngunit direkta siyang tumanggi, lumalabas na nagpanggap si Atam na namatay upang putulin ang lahat ng ugnayan niya sa kanya. Nang umalis si Hauzi, pareho silang nalungkot dahil alam nilang ang paghihiwalay na ito ay maaaring panghabang buhay. Si Tatay Dong ay nakabili na rin ng bangka, masikap na nagtatrabaho sa karagatan. Nauna si Atam sa sementeryo, sa harap ng lapida ay may cake at sariwang bulaklak. Sinabi ng babaeng tagalinis, taon-taon sa araw na ito, may nagdadala ng cake para bumisita. Kinuha ni Atam ang cake at kinain ito ng paunti-unti. Ang kirot at hinagpis na naipon sa loob ng maraming taon ay dumating na parang gumuhong bundok at umaalpas na dagat, kaya't hindi na siya makaiyak ng malakas. Pagkatapos ng matagal na pag-aalinlangan, sa wakas ay dinyan niya ang numero ni Haitang. Sa telepono ay umalinggaw ang boses ng isang batang lalaki na sinundan ng sagot ni Haitang, at pagkatapos ay ang tawag ng bata ng nanay. Tahimik na binaba ni Atam ang telepono, ayaw na niyang guluhin pa ang mapayapang buhay ni Haitang. Naglakbay si Atam ng diretso sa Hilaga, sinunod ang bili ng kanyang kasamahan sa kulungan na si Ziyong at binisita ang kanyang pamilya. Ang ina ni Ziyong ay matanda at may sakit na, at ang batang si Yunian ay hindi pa nakikita ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon na nakita niya si Atam, mahiyain siyang tumawag ng tatay. Hindi matiis ni Atam na makita ang maglola na walang makakapitan, kaya nagpasya siyang manatili upang alagaan sila. Matapos mamatay ang ina ni Ziyong, dinala niya si Yunian sa isang pagawaan ng barko upang magtrabaho at doon na manirahan. Mula ng araw na iyon, wala nang Atam sa mundo, kundi si Ziyong na lamang. Tanging sa ika-9 ng Nobyembre bawat taon, tahimik na bumabalik si Atam sa timog. Mula sa buhok na itim hanggang sa pagtanda, ang pangako ng kabataan ay sa huli ay nabigo sa pagsisisi. Muling hinatid ni Atam si Haitang sa pag-alis sa dapit hapon ng buhay, at hindi napigilang umiyak ng humahagulhol. Si Miu Miu ay laging naghihintay sa tabi ng mailbox, at hanggang gabi ay wala pa ring liham na ipinadala o natanggap. Nang siya ay paalis na, narinig niya ang huni ng pusa, kaya kinuha ng gwardiya ang liham. Nahimatay si Miu Miu dahil hindi niya nakayanan ang pagkabigla, at ang gwardiya, na sanay na sa ganitong pangyayari, ay mabilis siyang inalalayan sa lupa. Kinabukasan, hinanap ni Yunian si Shen Cheng, at ipinakita sa kanya ang reply letter ni Haitang. Noong nakaraan, sumulat si Shen Cheng ang magkita tayo sa Stone Bridge ngayon. Sa pagkakataong ito, sumagot si Haitang sa likod ng kakain ng fish cake. Ang pag-uusap na ito ay tanging si Shen Cheng at ang kanyang ina lamang ang nakakaalam. Dahil dito, naniniwala si Shen Cheng na buhay pa ang kanyang ina at nabubuhay lamang noong taong 1971. Sa sandaling iyon, narinig niya ang balita na nahimatay ang kanyang matalik na kaibigan na si Miu Miu. Labis na nag-alala si Yunian, habang sinisisi naman siya ni Shen Cheng dahil pinag-alam niya ang bagay na ito sa labas. Pagbalik sa kanyang silid, agad na sumulat si Shen Cheng ng reply letter sa kanyang ina. Noong 2026, namatay si Haitang dahil sa aksidente. Ayaw ni Shen Cheng na malagay pa sa panganib ang kanyang ina, kaya sa liham na ipinadala niya noong 1971, binalaan niya ang kanyang ina na lumayo kay Atam. Kinabukasan, pumunta si Yunian sa istasyon ng pulisya upang kilalanin ang address ng kanilang bahay noong bata pa siya. Sinabi sa kanya ng pulis na noong 1971, nakulong si Atam dahil sa pagkitil ng buhay ng ibang tao. Sa kulungan, naging matalik niyang kaibigan si Ziyong, ang tunay niyang ama. Namatay si Ziyong dahil sa sakit sa kulungan, at tinanggap ni Atam ang bili nito na bisitahin si Yunian at ang kanyang lola. Mula noon, nanatili siya sa bahay ni Yunian, nag-asikaso ng libing ng kanyang lola at nag-alaga kay Yunian hanggang ngayon. Umiyak ng humahagulhol si Yunian, hindi niya inaasahan na dahil lamang sa isang bilin, isinakripisyo ni Atam ang kanyang buong buhay para sa kanya. Si Shen Cheng ay nagtanong din tungkol kay Atam mula sa gwardiya, at natanggap ang sagot na isa siyang mabuting tao. Ngunit sa puso ni Shen Cheng, si Atam pa rin ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Umupo siya doon hanggang umaga at nakatanggap ng mensahe na natagpuan na ang impormasyon tungkol sa kanyang ina. Dali-dali siyang bumalik upang kumuha ng gamit at naghandang umalis agad. Nag-aalala si Yunian para kay Atam at gusto ring malaman ang higit pang impormasyon, kaya nagmadali siyang sumunod dahil tanging si Shen Cheng lamang ang nakakatanggap ng balita mula sa pulis. Hinarap ni Shen Cheng si Guru Tan upang magtanong tungkol sa mga pangyayari noon. Sinabi ni Guru Tan na noong taong iyon, si Haitang sana ay kukuha ng university entrance exam. Ngunit naantala dahil sa kaso ni Atam. Nag-ingay ang buong bayan, may nagsabing pinatay ni Atam ang tao para kay Haitang, at may nagsabi namang si Haitang ang pumatay
pumatay, at si Atam ang umako ng kasalanan. Ngunit naniniwala si Gurutan, anuman ang katotohanan, hindi sasaktan ni Atam si Haitang. Dahil noong nasa kulungan siya, sumulat si Atam sa guro ng isang liham at humingi ng tulong upang matulungan si Haitang na makapag-aral muli. Pagkatapos, tinulungan niya si Haitang na kumpletuhin ang mga pamamaraan upang mag-aral muli at nakapasa siya sa universidad tulad ng kanyang kagustuhan. Sayang at nawalan sila ng komunikasyon pagkatapos. Tanda-tanda ni Gurutan na may matalik na kaibigan si Atam na nagngangalang Hauzi. Marahil ay mayroon siyang numero ng telepono ni Atam at nangako siyang hahanapin niya ito sa bahay at ipapaalam sa kanilang dalawa mamaya. Kasabay nito, sa timeline ng 1,991, nakatanggap si Haitang at Atam ng reply letter mula kay Shen Cheng. Sa liham, sumulat si Shen Cheng na siya ang anak ni Haitang at may mga hindi magandang nangyari noong 2026. Kung mayroong taong nagngangalang Atam sa tabi ni Haitang, anuman ang relasyon nilang dalawa, dapat siyang lumayo agad dahil magdadala si Atam ng panganib kay Haitang. Naintindihan nila pero hindi nila alam kung bakit ang anak ni Haitang ay may apelyidong Shen. Sa paligid nila, ang kaklase lamang nilang si Shen Jun ang may apelyidong Shen, ngunit magkaaway sila. Nakadama ng pagkabalisa si Atam, sinabi ng kabilang panig na magdadala siya ng panganib kay Haitang, kaya nag-aalala siya na may hindi inaasahang mangyayari na makakaapekto sa kanya. Pinakalma siya ni Haitang at sinabing kailangan lang nilang sumulat ng reply letter upang magtanong ng detalyado. Gayunpaman, habang sinisikap nilang linawin ang lahat, biglang bumuhos ang malakas na ulan, tinangay ang mailbox at mula noon ay nawala na sila ng koneksyon sa kanilang anak mula sa hinaharap. Ang beer garden ng tatlong magkakapatid ay hindi pa rin mabuksan dahil sa gulo na ginawa ng mga lasing. Nagkagustuhan sina Tatay Dong at Gurutan kaya ayaw niya itong bigyan. Mas gusto niyang ipagpaliban ang pagbubukas kaysa makialam muli sa mga lasing. Ngunit ang mga lasing, upang pilitin silang ibigay ang beer garden, ay hindi lamang nagpadala ng mga tao upang tuksuhin ang kasintahan ni Hauzi, nagbabanta na guguluhin si Gurutan, kundi nagtungo rin sa bookstore kung saan nagtatrabaho si Haitang para takutin siya. Ang may-ari ng bookstore, sa takot na madamay ang kanyang asawa at mga anak, ay binayaran ang isang buwang sweldo at maingat na pinahinto sa pagtatrabaho si Haitang. Pag-uwi niya, ikinuwento niya kay Atam ang tungkol sa panggugulo ng mga kriminal. Galit na galit si Atam at aalis na sana upang kausapin ang mga lasing ngunit pinigilan siya ni Haitang. Desidido siyang huwag na siyang bumalik sa buhay ng pagiging kriminal. Kinagabihan, pag-uwi ni Tatay Dong ay nakita niya si Akiang na naghihintay at nagbanta pa itong hahanapin si Gurutan. Sa sandaling ito, dumating si Gurutan para hanapin si Tatay Dong at nang makita siyang nakikipag-usap kay Akiang, inakala niyang babalik na siya sa dati niyang buhay. Sa huli, nagpulong sina Atam, Tatay Dong, at Hauzi upang pag-usapan ang kung paano haharapin ang sitwasyon. Hinarap ni Yunian at Shen Cheng si Hauzi, ang matalik na kaibigan ni Atam, upang linawin ang mga pangyayari noon. Mula kay Hauzi, nalaman nila ang tungkol sa pag-ira ng ama ni Haitang at narinig na imposible talagang si Atam ang pumatay noong taong iyon. Lumalabas na ang kapalaran ng lahat ay nagbago dahil sa pagiging mapilit ng mga lasing. Sa simula, gusto ng lahat na umalis sa mundo ng mga masasamang loob upang mamuhay ng tahimik. Ngunit patuloy na nagdadala si Akiang ng mga tao upang manggulo. Noong taong iyon, dahil hindi makuha ng mga lasing ang beer garden, nagpadala sila ng mga tao upang sirain ang tindahan ng inuming ni Lola Hauzi at binuli pa ang kasintahan nito. Nagkataong dumaan ang may-ari ng bookstore at nagalit kaya sinigawan niya ang mga ito dahil sa pang-aapi sa mahihina, ngunit hindi inaasahan na sinaktan din siya. Sina Atam at Hauzi, nang malaman ang balita, agad na kumuha ng armas at naghandang hanapin ang mga lasing upang maghiganti, ngunit pinigilan sila ni Tatay Dong. Marami ang lasing at malupit kaya kung susugod sila, para na ring nagpakamatay. Dahil kinalaban ng may-ari ang mga masasamang loob, sinira rin ang kanyang bookstore. Natakot ang may-ari sa masama at walang pusong kapangyarihan na ito, kaya isinara niya ang bookstore at dinala ang kanyang asawa at mga anak sa probinsya. Matapos aliwin ang dalawa, nag-isang pumunta si Tatay Dong upang hanapin ang mga lasing at lumuhod pa upang pakiusapan sila na bigyan sila ng pagkakataong mabuhay. Iminungkahi ng mga lasing, tulungan si Tatay Dong na gumawa ng isa pang transaksyon at pagkatapos ng transaksyon na ito ay hindi na sila gagambalain pa. Hindi naniwala si Atam sa kasamaan ng mga lasing at nagmungkahi na ipagbigay alam sa pulisya. Nakita rin ni Hauzi na hindi kapanipaniwala ang bagay na ito at nagmungkahi na bawat isa ay dalhin ang kanilang mga mahal sa buhay at umalis sa lugar na ito. Ngunit naniniwala si Tatay Dong na ang pag-ulat sa pulisya ay magpapagalit at magpapatindi lamang sa pagiging baliw ng mga lasing at ang pagtakas ng isang grupo ng mga tao ay hindi rin praktikal. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya siyang tanggapin ang transaksyong ito. Iniisip na kung mabubuhay pa siya, magkakaroon siya ng bagong buhay. At kung hindi siya mabubuhay, dapat din niyang isama ang mga lasing sa hukay. Nang gabing iyon, pagkatapos magpaalam ng tatlong magkakapatid sa kanilang mga mahal sa buhay, sinunod nila ang utos ng mga lasing. Nagdala sila ng dalawang malalaking kahon sa isang inabandunang pabrika, naghahanda na makipagpalitan ng pera para sa mga kalakal sa mga taong darating. Hindi sinasadyang nakita ng kasintahan ni Hauzi ang tatlong lalaki sa sasakyan at natuklasan din ni Haitang na nagsinungaling sa kanya si Atam. Sinabi ni Atam na pupunta siya sa pantalan, ngunit hinanap niya sa lahat ng dako at hindi siya nakita. Tinanong niya ang kasintahan ni Hauzi kung alam nito kung saan nagpunta si Atam at itinuro nito ang direksyon ng sasakyan. Nakaramdam si Haitang ng masama kaya agad siyang tumakbo
tumakbo upang hanapin sila. Sa oras na ito, naidala na ng tatlong magkakapatid ang dalawang kahon sa lugar. Lumabas si Tatay Dong upang hintayin ang taong may dalang pera at sinabihan sina Atam at Hauzi na bantayan ang mga kalakal. Hindi sinasadyang nakita ni Atam ang dugo na umaagos mula sa kahon at nakaramdam siya ng masama. Sa kabila ng pagpigil, binuksan niya ang kahon. Ang unang kahon ay puno ng laryo at bato. Ang pangalawa naman ay si Shenjun na naghihingalo. Pinunit ni Atam ang tape sa kanyang bibig at pilit na tinanong kung bakit siya nakatali rito. Umiyak siya at sinabing bigla siyang dinukot habang naglalakad sa kalsada at wala siyang ideya kung bakit. Ipinaliwanag ni Atam na ang dumukot at gustong pumatay sa kanya ay si Baokai at niloko rin sila ni Baokai. Ngayon, iuwi na nila siya, ngunit kailangan niya silang tulungan sa pagpapatunay na wala silang kinalaman sa pagdukot. Pagkalabas pa lang ng tatlong magkakapatid ay hinarang sila ni Kuya Biao. Sina Atan at Hauzi ay inatake ng biglaan at bumagsak kaagad sa lupa. Ang apat, kasama na si Xiaojun, ay tinali. Lumabas na dinukot ni Kuya Biao si Xiaojun dahil may alitan sila ng ama nito at gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para mangikil. Gusto sana niyang gamitin ang tatlong magkakapatid para mapunta sa maayos ang lahat, ngunit sinira nila ang kanyang plano. Nang subukan niyang patayin si Xiaojun, hindi sumang-ayon si Atan. Gusto ni Kuya Biao na isisi sa kanila ang krimen. Ang lahat ng ito ay kasalanan ni Kuya Biao at wala silang kinalaman dito. Ang pahayag na ito ay lubusang ikinagalit ni Kuya Biao. Ipinahayag niya na bigyan sina Kuya Dong at Hauzi ng pagkakataong mabuhay, ngunit kailangan mamatay ni Atan. Pagkatapos ng isang mahirap na panloob na pakikibaka, tinalikuran ni Kuya Dong si Atan at hinila si Hauzi palabas. Pagkaalis ng lahat, sinunog ni Kuya Biao ang pabrika na nagpaplano na sunugin si Atan at Xiaojun ng buhay. Sa sandaling iyon, sumugod si Haitang, kinalagan sina Atan at Xiaojun at tumakas silang tatlo palabas. Gayunpaman, paglabas nila, nakita nilang sinira ni Kuya Biao ang kanyang pangako at hindi niya pinakawalan sina Kuya Dong at Hauzi. Ang dalawa ay pinahirapan hanggang sa halos mamatay at nang matuklasan ng mga tao ni Kuya Biao na nakatakas sina Atan at ang dalawa pa, agad silang humabol. Para bigyan ng pagkakataong mabuhay si Atan, isinapanganib ni na Kuya Dong at Hauzi ang kanilang buhay upang yakapin ang mga paa ng mga kriminal at sumigaw na tumakas sila. Sa kabutihang palad, nakasalubong silang tatlo ang kapulisan na kararating pa lamang. Si Kuya Biao ay nanatili at inutusan ang isang utusang walang alam na patayin sina Kuya Dong at Hauzi. Naglaban ang dalawa ng buong lakas, nanalo sila at sa huli ay nagtulungan sila para mapabagsak si Kuya Biao. Dahil dito, parehong ikinulong sina Kuya Dong at Hauzi. Pagkatapos, ikinuwento ni Hauzi ang buong nakaraan kina Yunyan at Shen Cheng at ibinigay sa kanila ang larawan ng kanilang lahat noong taon na iyon. Naghintay si Haitang kay Atan buong gabi at sa wakas ay pinakawalan siya. Nang makita ang sugat sa kamay ni Haitang, nakadama si Atan ng paninisi sa sarili. Para sa isang babae, ang hitsura ay palaging ang pinakamahalaga, ngunit ngayon ay may pilat na siya sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Haitang at dinala ni Atan si Haitang na nakatulog na pauwi. Ang inay bar noon ay nabili na ng iba at ginawang bahay aliwan. Nagpasya si Atan na magtrabaho ng husto at kumita ng pera upang muli itong bilhin balang araw. Pagkatapos mailigtas, nagpunta si Xiaojun upang pasalamatan si Atan at inanyayahan pa si Haitang na sumama sa kanyang klase sa pag-aaral. Sa simula pa lang, maganda na ang akademikong pagganap ni Haitang, kaya kung makakatanggap pa siya ng dagdag na tulong, tiyak na mas magiging maganda pa ang kanyang mga resulta. Sumang-ayon si Atan matapos marinig ito at mula noon, nagtatrabaho siya ng husto araw-araw at nais pang bumili ng regalo para kay Haitang gamit ang perang kinita niya. Sa huli, pumili siya ng 2 kahon ng imported na biskwit na siya ring mga kahon na ginamit nilang dalawa sa paglaon upang lagyan ng mga sulat para sa hinaharap. Nang dalhin niya ang mga biskwit pa uwi, nagbahagi sina Atan at Haitang ng kanilang kaligayahan. Gayunpaman, nagsimulang makaramdam si Atan na may mali. Ang anak na lalaki sa hinaharap ay may apelyidong Shen na hindi katulad ng sa kanya at ang tanging taong may apelyidong Shen sa paligid ay si Shen Xiaojun. Ngayon ay nag-aaral pa si Haitang kasama si Xiaojun na nagdulot ng selos kay Atan at nagpasya pa siyang hanapin ang kahon ng sulat upang malaman ang katotohanan. Tinawanan siya ni Haitang sa pagiging makasarili dahil ang mga araw na kasama niya si Atan ngayon ay ang pinakamasayang oras sa kanyang buhay. Nangarap si Haitang na pumunta sila ni Atan sa isang lugar na may niebe. Naisip niya kung nandoon pa ang kahon ng sulat, gusto niyang tanungin si Yunyan sa hinaharap kung makikita pa niya ang kanyang ina. Kinabukasan, hindi sinasadyang nakita ni Atan ang kahon ng sulat sa tambakan ng basura at dinala ito pa uwi at pagkatapos ay inilagay nila ni Haitang itong muli sa tapat ng tindahan ng aklat. Nang gabing iyon, sumulat si Haitang kay Shen Cheng na nagpapaliwanag na si Atan ang pinakamalapit sa kanya at hindi siya sasaktan at gusto niyang malaman kung bakit sinabi ni Shen Cheng iyon. Kinuha ni Atan ang papel at palihim na nagdagdag ng tanong sa sulat na nagtatanong kay Shen Cheng kung ano ang pangalan ng kanyang ama at kung maayos ba ang trato nito kay Haitang.
Sa mga araw ng paghihintay ng tugon, biglang nagpakita ang ama ni Xiaojun, nagbigay siya ng pera bilang pasasalamat sa dalawa sa pagligtas sa kanyang anak. Nang makita na ayaw nilang tanggapin, sinabi niya na siya at ang ina ni Haitang ay matagal nang magkakilala. Noong taon na iyon, isa pa siyang mahirap na binata na pumunta rito upang magsimula ng isang negosyo at dahil sa kakulangan sa pera, nagplano siyang pumasok sa pabrika ng asukal upang magnakaw ng pera. Ang duty manager noong gabing iyon ay ang ina ni Haitang. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na ibalik ang pera at palalampasin niya ang nakaraan. Sa sandaling iyon, dumating ang mga gwardiya. Pagkatapos kolektahin ang pera, nagbigay ng palusot ang ina ni Haitang na siya ay kanyang pinsan, na tumulong sa kanya upang makatakas. Nang maglaon, nang umasenso ang kanyang negosyo, gusto niyang tulungan ang ina ni Haitang, ngunit tumanggap lang siya ng 2 kahon ng gatas. Biglang naalaala ni Haitang na may isang lalaki na nagbigay sa kanyang ina ng 2 kahon ng gatas noong panahong iyon. At mula noon, nagsimulang magduda ang kanyang ama na may ibang tao ang kanyang ina at nagduda sa lahat. Ikinuwento pa ng ama ni Xiaojun na minsan ay inutusan siya ng ina ni Haitang na bumili ng 2 tiket ng tren. Naghanda siya ng ilang bagay at maraming tao ang naghihintay sa tren. Ngunit sinabi ng taong iyon na hindi sumakay sa tren ang ina ni Haitang. Pagbalik niya mula sa kanyang biyahe sa negosyo, nagpunta siya sa bahay ni Haitang upang hanapin ang kanyang ama at noong sandaling iyon, hinarang siya ng mga nagpapautang. Lumabas na ang ama ni Haitang ay natalo ng mahigit 1,000 yuan sa sugal sa isang gabi lang, na isang malaking halaga noon. Pagkaalis ng ama ni Xiaojun, may naramdaman si Haitang na kakaiba. Nagduda siya na ang 2 tiket ng tren na binili ng kanyang ina noong taong iyon ay para isama siya. Nang umagang iyon, bago siya pumasok sa paaralan, naglagay ang kanyang ina ng isang piraso ng papel sa kanyang kamay. Nakasulat doon ang 11 ng umaga na maghintay sa kanya sa tulay na bato. Ngunit pagdating niya sa tulay na bato, 11 oras 10 minuto na at hindi niya makita ang anino ng kanyang ina kahit saan. Mula noon, nawala na ang kanyang ina. Noong taon na iyon, palaging ipinagsasabi ng kanyang ama sa labas na ang kanyang ina ay nagnakaw ng malaking halaga ng pera mula sa pabrika ng asukal at tumakas kasama ng ibang lalaki. Ngayon, nagdududa siya na ang tunay na nagnakaw ng pera ay ang kanyang ama. Sa timeline ng 2026, nakatanggap si Yunyan ang tawag mula sa gwardiya. Nalaman niya na 3 araw na lang at sisirain na ang lugar at ang kahon ng sulat. Nagmamadaling bumalik si Yunyan na gustong magsulat bago tanggalin ang kahon ng sulat upang ikwento ang lahat kina Haitang at Atan noong 1971. Naramdaman niya na tanging sa ganitong paraan, hindi mangyayari ang mga bagay na ito sa hinaharap. Gayunpaman, habang naghahanda silang umalis, ipinaalam sa kanila ng pulisya na natagpuan na nila ang kinaroroonan ng ama ni Yunyan. Nasa sementeryo siya sa buong panahon na iyon at nang matagpuan siya, hindi maganda ang kanyang kalagayan at dinala na sa ospital para sa pang-emerhensyang paggamot. Ngunit nang tumakbo si Yunyan sa ospital, palihim na umalis ang kanyang ama sa silid ng ospital nang walang nakakaalam. Sa sandaling ito, ang matandang Atan ay muling nagpunta sa sementeryo. Nang malapit na siyang mawalan ng malay, nakita niya ang anino ni Haitang na nakasuot ng puting damit. Inabot ni Haitang ang kanyang kamay na sinasabi na iuwi na niya ito. Hinawakan niya ang kamay ni Haitang at bumalik silang dalawa sa kanilang kabataan. Magkahawak kamay, tumakbo sila mula sa kanilang masiglang mga taon, patuloy na tumatakbo hanggang sa lugar na may niebe sa kanilang pangarap. Tumakbo si Yunyan sa lugar ng sulatan at nakita ang kanyang ama na nakaupo sa bench. Ngunit umalis na siya sa mundong ito at ang kanyang mukha ay labis na mapayapa. Masakit na niyakap ni Yunyan ang kanyang ama at umiyak ng umiyak. Pagkatapos, sinunod ni na Yunyan at Shen Cheng ang dating habilin ni na Haitang at Atan at inilibing silang dalawa ng magkatabi at taon-taon ay pumupunta sila sa libingan upang ipagdiwang ang kanilang kaarawan. Ang oras ay bumalik sa 1971, kumakain ng pansit ang ama ni Haitang nang makarinig ng balita sa Tsi, at agad siyang umalis upang hanapin si Kuya Li para humingi ng tulong. Sa sandaling ito, si Atan ay nawala ng malay dahil sa matinding pagod sa pagtatrabaho sa daungan. Naghihintay pa rin sa kanya si Haitang sa bahay at naghanda na ng pagkain. Naghihintay din si Atan ng tugon mula sa hinaharap dahil walang tugon ang nauna niyang ipinadalang sulat. Sa wakas, nakuha ng gwardiya ang bagong sulat mula sa kahon ng sulat at labis siyang natuwa. Nakarecover ang pulisya ng isang bangkay sa Xiaoliao River. Ilang kilometro ang layo mula sa lugar kung saan namatay si Haitang. Matapos ang investigasyon, kinumpirma na ang namatay ay ang lolo ni Shen Cheng, ang ama ni Ginang Haitang. Ang oras ng kamatayan niya ay tumugma kay Haitang. Hiniling ni Shen Cheng na makita ang file ng kaso, na nais niyang malaman kung paano namatay ang kanyang ina. Itinala ng file na si Haitang, noong nasa 50 na siya, ay hindi sinasadyang nakita ang kanyang ama na nakasuot ng mas lumang damit sa kalye. Nagtanong siya tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ina sa mga taon na iyon, na nagdududa na pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina. Kahit matanda na ang kanyang ama, ang masamang ugali niya ay hindi pa rin nagbabago. Nagtanim siya ng galit dahil gusto ng kanyang asawa na tumakas kasama ang ibang lalaki noong taon na iyon. Inamin niya na ng umagang iyon, matapos matuklasan ang isang bagay na hindi pangkaraniwan sa kanyang asawa, lihim siyang sumunod. Nang makita ang kanyang asawa na naghihintay ng isang tao sa tulay na bato, nagalit siya hanggang sa nawalan ng katinuan at pinatay siya. Umiyak nang umiyak si Haitang na sinasabi na ang hinihintay ng kanyang ina ay walang iba kundi siya. Ngunit nang malaman ng kanyang ama ang katotohanan, hindi man lang siya nagsisi, sa halip ay sinumbatan pa niya ang mag-ina sa pagtataksil sa kanya. Sa huli, pinunasan ni Haitang ang kanyang luha at pinili na gamitin ang sarili niyang paraan para pagbayaran ang halimaw na ito at
nagtapos sila ng magkasama. Sa pag-alam ng katotohanan, nagpasya si Shen Cheng na sumulat upang pigilan ang trahedya ng kanyang ina noong 1991. Nagbabala si Yunyan sa kanya na kapag pinigilan niya ang lahat ng mga bagay na ito, magbabago ang lahat ng mga kinalabasan sa hinaharap. At hindi rin isisilang si Shen Cheng sa mundong ito. Matagal nang naisip ni Shen Cheng ang tungkol dito, ngunit pagkatapos malaman ang kwento ng kanyang ina at ni Atan, hindi niya kayang tingnan ang magkasintahan na dumaan sa napakaraming paghihirap na kailangang maghiwalay ng may panghihinayang. Kahit na mawawala siya, gusto pa rin niya na magkaroon ng magandang wakas ang kanyang ina. Sa determinasyon ni Shen Cheng, tinulungan siya ng gwardiya na magsulat ng isang liham na nagpapaalala kina Haitang at Atan noong 1991 na huwag pumunta sa paanan ng bundok sa gabi ng Nobyembre 30. Kung hindi, papatay si Atan ng isang tao at maghihiwalay din sila magpakailanman. Sa timeline ng 1991, nag-schedule sina Atan at Haitang na magkita sa hating gabi upang tingnan kung may tugon sa sulat. Matagal na naghintay si Atan sa tabi ng kahon ng sulat, ngunit hindi niya nakita si Haitang at wala ring sulat sa kahon, kaya't umalis na siya sakay ng bisikleta. Pagkatapos lamang ng ilang hakbang, biglang hinarang siya ng pusa. Agad siyang bumalik at nakakita nga siya ng sulat sa kahon. Nabasa ni Atan ang sulat at naisip na Nobyembre 30 nga pala ngayon. Sa sandaling ito, nagmamadaling tumakbo si Xiao Jun mula sa klase na nagsasabing biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Haitang pagkakita sa isang tao at sinundan niya ito. Nang malaman na nagtungo si Haitang sa paanan ng bundok, tumakbo agad si Atan upang hanapin siya at sinabihan si Xiao Jun na tumawag sa pulisya. Sa sandaling ito, mag-isang sinundan ni Haitang ang kanyang ama sa paanan ng bundok at nakita niya ang hair clip ng kanyang ina sa daan. Nakita niya ang kanyang ama na may dalang sako na aakyat sana sa bangka at nagtanong siya kung ano ang laman ng sako. Lumabas na nabasa ng ama ni Haitang sa pahayagan na ang paanan ng bundok ay malapit ng planuhin para sa pagtatayo. Dahil sa takot na mabunyag ang lihim ng pagpatay sa kanyang asawa, hinukay niya ang labi ng ina ni Haitang at gumastos ng malaking halaga ng pera para umupa ng isang tao upang dalhin ito sa ibang lugar. Nahulaan ni Haitang na pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina at sumigaw siya at sumugod upang makipaglaban sa kanya. Ang ama na walang kaluluwa kasama ang kanyang kasabwat ay nagplano na itapon si Haitang sa bangka. Sa sandaling iyon, dumating si Atan sa tamang oras. Sa gitna ng labanan, nasugatan si Atan at ginamit niya ang kanyang lakas upang idiin ang kalaban sa lupa. Nang makuha niya ang kutsilyo, bigla niyang naalaala ang paalala sa sulat. Sa isang iglap ng pag-aalinlangan, itinulak at dinaganan siya ng kalaban na itinaas ang kutsilyo upang patayin siya. Sa kritikal na sandaling iyon, dinala ni Xiao Jun ang pulisya sa tamang oras. Ang ama ni Haitang at ang kanyang kasabwat ay inaresto. Nakaligtas sa kalamidad, nagyakapan sina Haitang at Atan na masaya dahil hindi nila nalampasan ang linya ng pagpatay. Sa timeline ng 2026, nagpaalam sina Yunyan at Shen Cheng. Umiyak siya at niyakap si Shen Cheng na nangangakong lagi siyang aalalahanin at naniniwala na magkikita silang muli balang araw. Kinabukasan, nagising si Yunyan at nakita ang kanyang sarili sa kanyang bahay sa Beijing. Sa sofa, may pusang natutulog. Hinanap niya ang pangalan ng kanyang ama at ni Shen Cheng sa telepono, ngunit walang resulta. Ang mga karanasan sa panahong ito ay parang isang panaginip. Ngunit alam niya na ang mga taong nawala sa kanyang buhay noong 2026 ay mananatiling buhay sa kanyang alaala magpakailanman. Naniniwala rin siya na sa timeline ng 1991 pagkatapos dumaan sa maraming paghihirap, sina Atan at Haitang ay tiyak na magkakaroon ng isang magandang kinabukasan. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo, bigyan nyo ako ng like. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang bell para maghintay sa mga pinakabagong pelikula.